ho talaga ang merong desisyon kung saan sila bibili ng kuryente o anong uring kuryente ang kanilang bibilin. I understand, Mr. Chair. But then again, certain language can be introduced dun sa financial closing on the part of national government para higit na i-encourage yung pagpapapasok ng renewable energies sa grid natin. In the detailed, pwede po bang makatanggap ang Senado ng detailed technical report bilang tulong sa atin sa oversight natin sa Maharlika moving forward, Mr. Chair? Yeah, andito po ang si Secretary Recto who sits as an ex officio chairman of the Maharlika. So pwede ho silang magbigay ng mga technical reports. For example, maganda ho yung tanong niyo, yung evaluation report, kung ano ba ang ginamit nilang evaluation methodology on their investment, as well as beyond the evaluation. For example ho, ano ba ang, from a national security aspect, ano ba ang benefit ho sa atin. No? So we can request a report in confidence, I'm sure confidentially, Sure, Mr. na Chair. isubmit ho sa Senado. Okay, maraming salamat po, Mr. Chair. Dako naman po ako sa technical smuggling na baka itanong din ni Senator Pangilinan at gayon din nating lahat sa pagtalakay sa DA budget. So, malaking halaga ang nawawalang revenues at negatively affected ang ating mga magsasaka dahil sa pag-misdeclare ng mas mababang kalidad at halaga para sa ating mga ini-import na bigas. So, ang pagresolba ng issue nitong technical smuggling, ito po ba ay nasa taas ng priorities ni Commissioner Nepomuceno? At ano yung magiging clear milestones nila para sabihin na nasosolve na natin itong walang kamatayang age-old problem na to, Mr. Chair? I joined the Senator Risa, the good lady from Banay, to emphasize on curbing technical smuggling and smuggling in general in our country. Talagang wala hong panalo sa smuggling dahil talo na ho ang farmers ho natin, tapos wala pa tayong revenues na kukuha. No? So hindi ho talaga tayo, wala hong nagbe-beneficyo ho dyan. Medyo bumababa ho yung presyo pero hindi naman sustainable dahil maraming farmers ho ang nadi-displace. So sa BOC naman, in fairness to them ho, talagang tuloy-tuloy po yung kanilang pagsugpo dito po sa smuggling sa ating bansa. So to date, ang value ng to date po ang value ng na-seize na goods ho nila is about 4.7 billion pesos po. Sari-sari na ho to. May cigarettes, mackerel, onions, vape. So malaki-laki na rin po yung kanilang na-seize na mga smuggled goods. At sa mga priorities po ni Commissioner Nepomuceno, nasa taas ba or top 3 or top 5 yung pag-solve ng technical smuggling, Mr. Chair? Nasa ano ho to, priority, nasa top 1. Sabi ho sa akin ni Commissioner Nepomuceno na may explicit instruction ng ating Pangulo na habulin ho talaga yung mga smugglers. At hindi lang po ma-seizing goods, kung hindi kasuhan at siguraduhin manalo tayo sa kaso. Pero I remember during sa Ways and Means Committee hearing a few days ago, meron ho tayong mga batas na dapat ho rin ayusin. I remember sabi ho ni Commissioner Nepomuceno, marami sa mga nahuhuli nila ang mga consignee, mga driver, mga kasambahay. So hindi ho sinusulat yung mga totoong consignee. So dapat ho talaga i-revisit yung mga batas ho natin para po habulin yung mga totoong smuggler. Hindi lang po yung naglalagay lang ho sila kung sino-sino as consignee para hindi ho sila makasuhan. And I think sinimulan din nating on our end, Mr. Chair, solusyonan yan, lalo na halimbawa nung ipinasa natin yung anti-economic sabotage law na may mga marami at mahalagang input din mismo ang Bureau of Customs. Correct. So isa rin yung sa mga
gagamitin nila o ginagamit na batas para po habulin yung mga smugglers po. And mabuting mabalitaan na number one priority itong pagsulba ng issue ng technical smuggling ni na Commissioner Nepomuceno. Ano yung magiging milestones nila sa pag-achieve nung number one priority na iyan? Clear milestones para sabihin na achieve nila, Mr. Chair. Aside from doon po sa mga seizures na ginagawa nila, yung prosecution as well as conviction. Admittedly ho, like for example, nung nagkaroon ho kami ng hearing tungkol sa smuggled tobacco at vape, admittedly napakababa po ang conviction. Mataas po ang seizure, mga thousands. Natatandaan ko, thousands po yung seizure. Pero pag lumakad ho tayo doon sa wheels of justice hanggang conviction, less than 1% lang ho nako-convict. No? So maraming nahuhuli pero halos kakaunti lang po yung conviction. So yun po yung challenge natin sa BOC and sa BIR na taasan po yung conviction. Together with the DOJ, of course. Talagang dapat ho mayroon pong makulong rin sa mga smugglers. Salamat, Mr. Chair. At nung binanggit niyo yung DOJ, naalala ko, sinabi din ng dating DOJ Secretary na at that time, several months ago, pinagtatrabaho niya yung mga tao ng DOJ, halimbawa sa Philippine National Police, para yung case build-up ay mas mahigpit. And I don't know, perhaps kung ginagawa na rin nila or pinaplanong gawin DOJ with BOC para itaas nga po yung percentage ng convictions, Mr. Chair. Meron pala ho silang pending na MOA to create this BOC-DOJ okay. joint activity against smuggling. This is during the term of Ombudsman Remulla. No? So medyo na antala lang ho dahil sa pagkakapalit po ng kalihim doon. Pero pinupersuho nila yan para magkaroon ho sila ng mas matibay pa na joint activity between the entity that seizes the goods and the entity that files the case, and eventually, hopefully, manalo po tayo doon sa kaso. Hopefully, Mr. Chair. And at least yung dating SOJ ay yung ombudsman Yes, ngayon. So even correct. on the personal level, mas may paraan na kumpletuhin itong Kanina po nakita ko proseso na ito. nag-oath na po yung bagong Secretary of Justice, si Secretary I see. Vida. So I think pwede na pong i-revive ulit ng BOC yung kanilang plano na magkaroon ng mas maigting na relasyon sa pagitan ng BOC at DOJ. And I wish them the best in that, Mr. Chair, para ma-achieve talaga yung sinasabing number one priority. Correct. Opo. At may makulong. Kasi At may yun ang makulong. problema. Maraming nahuhuli, walang nakukulong eh. Opo. At dapat hindi lang po yung mga bodegero, mga Oh, yeah. kung Correct. sinong kunyaring signees Correct. ng mga smugglers, Mr. Chair. Salamat po. Dako naman po ako dun sa GSIS School Buildings Insurance. Maraming mga eskwelahan, alam po nating lahat, ang nasalanta ng mga nakaraang lindol at bagyo. However, as was, I believe, the practice before, our schools should be covered by the National Indemnity Insurance Program, o NIIP, and international reinsurance. Tama po ba? Medyo kinakabahan po ako, Mr. Chair, kasi wala po akong naririnig na balita tungkol dyan ngayon pagkatapos ng Tino at Uwan at pagkatapos ng Lindol, Mr. Chair. Actually, meron ho yung pondo sa unprogrammed funds. Ito po yung insurance premium for government assets, particularly for school buildings. I remember nung hearing po, yun po yung isa sa mga katanungan. So ito po ay tinransfer ho natin from unprogrammed funds to program to a tune of 1 billion pesos po. No, so at least so mapapondohan na siya. At kasi ang konteksto ngayon, ang dami hong bagyo at lindol at nakita ko po sa mga reports na marami tayong classrooms din nasisira. So pwede na po nilang makuha yung
insurance payments para ma-repair po yung classrooms. Ang challenge lang po yung bilis. Alam ko medyo matagal-tagal ho pag-release nitong pondo, pero at least ho pwede na sila mag-claim doon po sa insurance. Okay. Salamat, Mr. Chair. It's also good to know na isa tong konkretong instance na inilipat ang isang item mula sa unprogrammed papunta dun sa programmed. Kasi maalala natin kung na yung unprogrammed appropriations ang naging isa sa malalaking issue tungkol sa current 2025 budget. And in fact, isa sa mga dahilan na ako at si dating Minority Leader Coco Pimentel ay bumoto ng no sa 2025 budget. So yung current programmed funds para sa school buildings insurance na nagkakahalaga ng 1 billion pesos, sasapat na po ba ito? I almost know the answer, Mr. Chair, but so follow-up is at least anong percentage ng insurance sa damaged or destroyed buildings ang masasagot nitong halaga, Mr. Chair? Doon po sa existing, yung this year, 2025, according to our National Treasurer, kaya naman pong ibayaran ni mga damaged schools. Okay. No? So, may mga binigay na data sa atin. Ang hindi naka... Actually, ang good news... Naku, ibig sabihin may bad news, Mr. Chair. Actually, let's hear the napag-usapan good namin news sa first. hearing to ni National Treasurer. Ang good news, so kaya naman with the current 2 billion premium payments to GSIS to cover all the claims of DepEd insofar as classroom is concerned. No, kaya naman po kasi malaki po inilaan ho natin, almost 2 billion in terms of premium payments. Okay. Ang bad news ho, matagal lang ma-access. No? Ganong katagal yung matagal, Mr. Chair? Actually, parang more than... Yeah, kasi ang proseso ho kasi, pag may bagyo, si DepEd pupunta ho sa site, i-assess niya. Pag may cost na ho, ibibigay sa GSIS. Of course, GSIS pupunta doon to validate po yung cost. So typically, umaabot raw na more than a year para Oh my makuha God. yung claims. Okay. No? So, iyan din po isang problema dahil kung 1 year ho makukuha yung claims, in the meantime, wala tayong classrooms. Exactly, No? Mr. So, Chair. kaya makikita ho natin this time in the proposed budget ho, we also increase the budget for repairs and maintenance. Kasi may mga classrooms ho tayo na pwedeng gamitin, hindi lang nagagamit dahil sira siya. No? So, yun po yung ano. Wala po bang pamamaraan po kahit sa ilalim ng dating NIIP na sa ganitong ka-urgent na emergency situation na hindi lang isa o iilang school buildings ang apektado kundi widespread ang damage or destruction na medyo pwedeng mapabilis? Or Mr. Chair, yung sinabi niyo pong 2 billion pesos kayang sagutin ng in the magnitude of 2 billion pesos yung premium payments ng GSIS. Kung bukod pa po yun dun sa 1 billion pesos na inilipat sa programmed fund, I don't know, pwede po bang i-advance muna yung 1B and then i-cover within 1 year at the latest ng GSIS? Ibig sabihin, ano po yung paraan na kaagad matulungan yung mga
school buildings na mag-reconstruct o mag-repair, Mr. Chair? Actually, Mr. President, Her Honor, kaya ho namin binawasan rin yung amounts from 2 billion to 1 billion kasi parang mas mabilis pa ho pag naglagay tayo ng 1 billion to repair of classrooms. Kasi kung mag-aantay ho tayo ng 1 year plus para makuha yung reimbursement o yung claims, tapos magre-repair pa lang tayo, napakatagal ho. No? So in the meantime, yung classrooms hindi ho nagagamit. So I think we should request for a report sa ating Bureau of Treasury kung magkaroon ng cost-benefit analysis and also a report whether itong binibigay natin sa GSIS in the form of premiums talagang nakakatulong sa pag-re-repair ng ating mga classrooms. Kasi we need to assess baka kung 1 year plus ho natin makukuha, napakatagal ho. Napakatagal. No? So, ang need po ng mga bata is immediately. Ngayon. Oo, ngayon. So, May kasabihan pa nga, Mr. Chair, di ba? A child cannot wait for tomorrow. Correct. His name is today. correct. Opo. Ako, I absolutely agree. So, we'll request for a separate briefing and report on this National Indemnity Insurance Program. Napag-usapan ho namin to during hearing but Opo. we need to drill down pa kung ano ho dapat gawin. Kung effective ba siya or maybe a different package or a different arrangement with GSIS. All right, Mr. Chair. Magpa-participate din po ako dyan. And Yeah. I hope remedial measures can be undertaken para kung mananatili pa rin itong napaka-importanteng function sa GSIS, ay mapabilis nga yung pag-extend niya ng service na ito sa mga eskwelahan na nasa ilalim din naman ng gobyerno natin, Mr. Chairman. Apparently ho, itong program only started last year. So, meron pang mga, sabi sa akin ni National Treasurer, birth pains, meaning nag-a-adjust pa ho yung process. But it's a good concept, but we need to sit down and analyze whether it's worthwhile allocating 2 billion, 1 billion, 2 billion, nang napakatagal naman po makuha yung claims. No? Yes. Well, I agree, Mr. Chair. Allocating billions or a sufficient amount for the upkeep, repair, reconstruction when necessary of school buildings sa ating natural disaster-ridden country, kailangan may paglalagakan talaga siya. And we have to find the best place, kung GSIS man yan or iba man yan, and for them to make a quick response. Correct. I Opo. agree po. Salamat, Mr. Chair. Dako naman po ako sa regional development councils and ang walang kamatayang flood control projects. So maalala natin na itinigil ng Department of Finance ang mahigit kumulang na 70 billion pesos na halaga ng flood control project sa 2025 GAA. So, nagkonsulta po ba ang DBM at saka ang DOF, Mr. Chair, sa DepDev at saka sa Regional Development Councils bago inaprubahan in the first place yung mga proyektong iyon? At ano po yung algorithm naman ng DepDev para mag-conclude na itong proyekto, nag-a-align nga po siya sa River Basin Master Plans, Mr. Chair? Hindi lahat dumadaan. Unfortunately po, sabi sa akin ho ni Secretary Balisacan na itong flood control hindi ho dumadaan po sa DepDev. No? Dahil po ang kanilang threshold, pag
PPP projects, about 15 billion po. So anything below 15 billion, hindi na ho dadaan sa kanila pag PPP. Pagdating naman po sa GAA projects, 5 billion po ang threshold. So anything below that, hindi na ho dumadaan sa kanila. So hindi ho nila nare-review yung mga plano pag mas maliit po yung mga projects na ina-allocate po ng Department of Public Works. And alam naman po natin, Mr. Chair, yung napagalaman din po natin kahit sa Senate Blue Ribbon Committee investigations, yung notorious practice of so-called splitting Correct, projects. Opo, para maging mas mababa, mag-slip under ng threshold na subject na sa vetting ng DepDev or ng ibang Correct. Sa national responsible expenditure agencies. ho, makikita na ho natin doon yung ibang mga projects na na-identify ho natin. No? Isang project lang ho siya pero napuputol siya into many phases. No? Yes, Mr. Yeah. Chair. At sa ganung paraan din, hindi lang DepDev ang nalulusutan, pati ibang mga ahensya, halimbawa tulad ng DENR, dahil spinlit ang isang halimbawa, mahabang daan, halimbawa sa isang mountain range, may nadadaan ng mga ecologically sensitive areas dahil bumababa di umano ang financial threshold nila, bumababa din equally yung eyes on the proposal ng iba't ibang mga ahensya. And ngayon kaya nadadagdagan yung pagtingin natin mismo na nagtatrabaho dito sa Senado bukod sa ating mga kababayan kung gaano kahalaga yung eyes particularly ng DepDev at ng mga regional development councils. So kung dadaan na yung ganitong kahit yung ganitong mga proyekto sa DepDev at sa mga RDCs, ano yung meron na bang or ano yung maaring buwing algorithm ng DepDev para sabihin, okay, binet namin itong proposed project against yung, halimbawa, River Basin Master Plan and check, it will qualify, Mr. Chair. Doon po sa mga pagdinig ho natin, nasabi ho ni Secretary Dizon na by 2027 ho, sisiguraduhin niya na maayos na ang proposals ng Department of Agriculture, Department of Public Works. Balita yun, Mr. Chair. No, malayo, ang layo. Oo. So, 2027. Okay. Kailangan, inaayos ho nila first of all yung mga policies nila on local government coordination. Dapat ho, may totoong shovel ready na. Ibig sabihin, may plano, may feasibility study. At inaayos na rin ho nila yung master plan for this project. So makakaasa ho tayo, pagbigay ho nila ng budget for 2027, marami na pong reforma pagdating po sa propose ng project. And alam ko ho, ang DepDev and ano ho rin sila, pinag-aaralan na rin nila ngayon yung mga master plans ng mga river basins ho natin. So kasama ho sila doon ho sa pag-aaral ho nitong mga river basins ho natin. Yung master plan po. And I'm sure, Mr. Chair, and I hope, kasama doon yung DENR kasi sinasabi din nila na hindi lang infrastructure-based solutions ang kailangan natin. Dapat kasama at minsan, no, depende sa proyekto, nature-based ang solutions sa pagbabaha dito po sa ating bansa, Mr. Chair. Actually, marami hong revelations nangyari dito sa flood control. Narinig ko, sinabi rin ni Secretary Dizon, marami sa mga flood control ni plano wala no? So kung plano wala, definitely yung master plan wala rin, no? So marami dito parang patse-patse po yung mga projects pero hindi alam kung talagang makakatulong o hindi. So ito po yung kinokorek ngayon ng DepDev, DNR as well as DPWH, no? Salamat, Mr. Chair. Kasi yung sinabi niyong ganyang mga proyekto, walang engineering plan, may financial plan lang. Kaya po nagbunga ng hindi ng flood control kundi ng corruption at yung mga pagdurusang dinadaanan ng mga kababayan natin ngayon. Mr. President, if I may interject. Yes, with the permission Mr. of, President, Senator Estrada. I think the presiding officer is busy. Senator Estrada is recognized. Thank you. Just only one question. Your Honor, kung magkakaroon ba ng partisipasyon ang Regional Development Council dito sa mga flood control projects, magkakaroon ba tayo ng mga ghost projects? Kung tinitignan ho namin,
yung batting average ng Regional Development Council, less than 30% lang po or around 30% ang projects na na-approve ng Regional Council na napopondohan ng GAA. So ang ibig sabihin ho dyan, kahit na ho nag-usap-usap yung mga LGUs, hindi ho napopondohan yung kanilang mga projects. But in a perfect world, sana ho ganun. No, dahil ang Regional Development Council, kasama ho doon ang LGUs, DPWH, DNR, lahat ng mga regional agencies nandoon ho. So doon ho sila dapat nag-uusap-usap kung ano po yung magandang Di project dapat pala sa kanila. nung umpisa pa lang, nung maraming mga amendments sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang Regional Development Councils para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Dahil sino ba ang mga mastermind ng mga ghost projects? Eh, di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman eh. Tama ho. Kailangan ho talaga, mas maganda ho talaga dumadaan sa Regional Development Council. Kahit na ho yung meron ko, kasi alam niyo naman, bilang dating mayor, meron tayong mga City Development Council, Provincial Development Council, kahit man lang dumaan doon para at least vetted and coordinated yung project. Kasi sa pagkakalam ko, I'm sorry, Senator Risa, yung mga mayors na napaglaanan ng pondo ng mga flood control projects, hindi nila alam na meron silang mga flood control projects sa sarili nilang bayan. Am I correct? Di dapat alam, dapat naabisuhan yung mga local government units na meron silang ganitong klaseng flood control projects. Parang sa Quezon City na rinig ko na si Mayor Joy Belmonte hindi niya alam na meron ganitong klaseng project na flood control project sa kanyang kinasasakupan. Eh dapat talaga na bilang isang mayor, o bilang isang governor, o bilang isang local chief executive, alam nila kung ano nangyayari sa sarili nilang bayan o sarili nilang probinsya. Hindi yung nabubulagaan na lang sila. Oh, bakit meron palang flood control project dito? Hindi namin alam. Pala, ghost project na pala. Tama ho, I agree with you, Senator Jinggoy. Lumabas yan sa marami nating pagdinig dito sa Senado. Katulad po yung sa Oriental Mindoro na billions yung project sa hometown ng governor pero hindi rin alam ng governor. No? So, hindi nako-coordinate po sa local government units itong mga project na ito. So, dapat po talaga ma-coordinate kasi at the end of the day, ang local government units ang sumasagot kung may problema doon sa lugar. Kung mayroong baha, kung mayroong ine-evacuate, sila ho ang sumasagot. No? Dito ba sa 2026 budget, mayroon mga flood control projects? Zero. Wala ho. Zero. Zero ho. Walang flood control. Mabuti naman. Thank you very much, Senator Risa. Very welcome, Mr. President and Senator Estrada. Sa DepDev pa rin po, Mr. Chair, tumitingin na po ba sila sa mga alternative ways para i-address yung flood damage? Halimbawa, pagbibigay daan sa ilog na dumaloy, sa halip na labanan ito o i-constrict ito o kaya pagpapalaki ng water retention capacities ng mga upstream swamps. Ang DepDev ba nagko-consider na rin ng mandatory insurance coverage against flood risks, Mr. Chair? Doon po sa River Basin Master Plan, yan po ang plano ng DepDev this coming New Year na talaga hong maglabas na ng mga master plans. Sila na hong mag-spearhead per river basin so that itong master plan po ang susundan insofar as flood control projects are concerned. No? So, malaking endeavor ho yan pero I believe na umpisa na yan in the past administrations. Kailangan lang po ma-update. So yun po yung isa sa mga malaking aktibidad nila this coming New Year. Insofar as the insurance po, wala hong ganun na project po ang DepDev. I think pwedeng tignan yan ng DepDev. Tignan ho nila kung how we can inject an insurance coverage dun po sa mga flood-prone areas or affected areas by
mga ganitong climate change. Salamat, Mr. Chair. Or baka pwede rin nilang pag-aralan, pagtulungan ito dun sa binanggit nyo kaninang review ng GSIS, NIIP, or iba pang pwedeng bahay ng insurance para naman dun sa school buildings. Kasi lahat naman affected nitong mga disaster caused na mga pagbabaha. And I hope as far as yung New Year's plan ng DepDev na talagang i-champion yung River Basin Master Plans, I presume and I hope na katrabaho nila doon yung DENR na matagal na rin. Yun na nga po, may sinusulong na mga nature-based solutions and master plans to if not completely prevent, at least i-mitigate yung epekto, masasamang epekto ng mga natural disasters na ito. Mr. Wake Chair. up call ho talaga itong nangyari ho sa Sobra atin po. at dapat umpisahan ho natin to sa pagpaplano dahil kung wala hong plano talagang papatsi-patsi lang po yung project at hindi ho nakikita yung solusyon. Nga po. No? So yan po naman ang plano ng DepDev. At yun naman po yung traditional na, kumbaga, core competency niya, core business niya sa buong gobyerno. No? Gumagabay, palagay ko, sa lahat ng opisina sa executive na ayusin yung buong development process mula pagpaplano hanggang sa evaluation at pagpaplano muli cyclically, Mr. Chair. Sabi ho sa akin ni Secretary Balisacan na part of the charter of the DepDev is master planning. No? So, linagay ho sa batas talaga na mandato na nila ngayon na tulungan yung iba't ibang agency o mag-spearhead pagdating ho sa master plans. Exactly, Mr. Chair. Salamat po para doon. Huling tanong ko po sa round na to tungkol sa veto recommendation ng DepDev pa rin. Sa pagtatayo po ng bagong Department of Economy, Planning and Development, pinaglaban natin ang kapangyarihan ng DepDev na magrekomenda sa Presidente kung may aalisin na mga proyektong di sang-ayon sa mga national priorities. And ngayon, syempre, nakatingin tayo dun sa yung Philippine Development Plan, ambisyon 2030, 2040. So, sa kasalukuyang budget ng DepDev, sapat na ba ang pondo at staffing para palakasin ang teknikal na kapasidad ng Regional Development Councils na makapagrekomenda ng pag-veto sa mga hindi kinakailangang or makasasama pang ang mga proyekto, Mr. Chair? Actually, admittedly ho, kulang pa sa manpower and capability and DepDev pagdating ho sa monitoring and evaluation ng mga projects. Kasi part ng mandato ho nila, kung napondohan natin, nagmo-monitor at nag-evaluate rin sila dun sa mga projects, lalo na yung mga malalaking pong projects. So admittedly, kulang ho sila sa manpower and capability per region. Yun naman po ang dinidevelop nila over time. No? Okay. Very well noted, Mr. Chair. Magsususpend muna ako, Mr. President. Maraming salamat, Mr. Thank you Chair. very much, May ilang Senator huling Risa. tanong na lang ako sa susunod kong round. Pagkatapos may mag-take turns din po yung ibang mga colleagues natin. Maraming salamat po. Thank you, Senator Antiveros, Majority Leader. Senator Lauren Legardas, I believe, is next to interpellate. Okay. Senator Legardas recognized.